Nagsalita ang sekretarya ni Yechi, at hindi maitago ang pagkalito sa kanyang mukha. Sa pananaw niya, ang binatang nasa harapan nila ay malinaw na nasa tier isang initial stage lamang. Ngunit kung ganoon, paano nito nagawang pumatay ng napakaraming mababangas na halimaw? Hindi ito tugma sa logika. Habang pinagninilayan niya iyon, unti-unting may nabuo sa kanyang isipan, isang hinala. Posibleng napulot lamang ng batang ito ang backpack ni Young Master Ye. Dahil dito, hindi na siya nag-atubili. Agad niyang iniutos na halughugin ang binata. 2 tauhan ang lumapit, naglalagablab ang apoy sa kanilang mga palad. Malamig ang babala, kung lalaban ang binata, hindi sila magpipigil. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalapit, isang kislap ng talim ang biglang sumulpot sa harapan ng isa sa kanila. Ang sibat ng bida ay nakatutok na sa kanyang mata. Napaatras ang lalaki sa gulat at napabulalas, tinatanong kung ano ang ginagawa ng binata. Sa gitna ng tensyon, may kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Hindi niya man lang nakita ng malinaw kung paano gumalaw ang sibat, isang bilis na hindi niya inaasahan. Doon nagsalita ang bida. Kalma ngunit matatag ang tinig habang ipinapakilala ang sarili, isa siyang estudyante ng Star City No. 1 High School. Direkta niyang tinanong kung talagang balak pa rin ba nila siyang halughugin kahit alam nila ang kanyang pinanggalingan. Nang marinig iyon, napaisip si Yechi. Ang punong guro ng Star City No. 1 High School ay kilala sa labis na pagprotekta sa kanyang mga estudyante, hindi isang taong dapat basta banggain. Ngunit sa kabilang banda, hindi rin niya maitatangging hinala ang batang ito. Kung totoo ngang siya ang pumatay ng napakaraming ferocious beasts, malinaw na isa siyang henyo. At kung sakaling magkamali sila at ma-offend siya, tiyak na mas malaki ang mawawala kaysa sa mapapala. Sa huli, pinigilan ni Yechi ang kanyang mga tauhan at humarap sa bida. Seryoso ang kanyang mukha, at bakas ang galit sa kanyang tinig. Ikinwento niyang inatake ang kanyang pamangkin, at bukod doon, ninakaw pa ang kanilang family martial arts technique. Anuman ang mangyari, kailangan niyang mahanap ang salarin. Umaasa siyang makikipagtulungan ng bida. Tahimik ang sagot ng binata, ngunit hindi natitinag. Umaasa rin daw siyang hindi siya pagbibintangan ng walang sapat na ebidensya. Bilang kapalit ng paghahalughog, inalok siya ni Yechi ng 10,000. Ngunit walang pag-aalinlangan, itinaas iyon ng bida, 30,000. Sa kanyang isipan, panatag siya. Si Yefeng ay napatay ng giant python, at hanggat hindi nila natatagpuan ang martial arts technique, wala silang maibibintang pabalik sa kanya. Matapos ang maikling pag-iisip, pumayag si Yechi. Maingat na sinuri ang lahat ng gamit ng bida. Lumipas ang ilang sandali, ngunit malinaw ang resulta, wala silang nahanap. Iniutos ni Yechi na ibigay ang 30,000 at palayain ang binata. Habang papalayo siya, napabuntong hininga ang bida. Mabuti na lamang at nalinis niya ang lahat ng ebidensya, kung hindi, tiyak na magiging malaking problema ang araw na iyon. Gayunpaman, hindi pa rin tuluyang tumigil ang paghahanap. Inutusan ni Yechi ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pagsisiyasat, hanggat hindi lubusang nawawala ang hinala, walang sinuman ang pahihintulutang umalis. Pagkatapos nito, tahimik na nagplano ang bida. Kailangan muna niyang maligo at magpalit ng damit. Pagkatapos, tutungo siya sa Martial Artist Association para sa assessment at registration. Kailangang makuha niya ang guidance technique sa lalong madaling panahon. Nagbago ang eksena. Sa Martial Artist Base Subordinate Hotel, sinuri niya ang sarili niyang kalagayan. Lumitaw ang datos, 534 na martial value. Maging siya ay napabigla. Sa mga nagdaang araw, nakatuon lamang siya sa Void Breaking Finger at sa pangangaso ng Ferocious Beasts. Hindi niya namalayan na hindi pa pala niya nagagamit ang martial value. Lumabas ang kanyang impormasyon. Pangalan, Su Hong. Vitality, 103. Spirit, 23. Physique, mortal body 6%. Lahat ng kanyang martial skills, Void Breaking Finger, Raging Sea Spear Technique, Thunder Rush Feast, Vajra Feast,
floating light palm, at void step, ay nasa perfect level. Habang tinatitigan niya ang datos, inalala niya ang pamantayan. Ang Tier 1 initial stage ay nangangailangan ng 100 vitality, habang 200 naman para sa middle stage. Kung ailalaan niya ang lahat ng martial value sa vitality, maaari niya itong dagdagan ng mahigit 50 puntos, kulang na lamang siya ng kaunti para marating ang middle stage. Ngunit napansin din niyang hindi pa niya na-upgrade ang spirit at mortal body. Hindi niya alam ang magiging epekto nito, ngunit dahil marami pa siyang martial value, nagpasya siyang subukan. Nang i-upgrade niya ang spirit, wala siyang agad na naramdamang pagbabago. Ngunit nang dagdagan niya ang mortal body, biglang dumaloy ang lakas sa kanyang katawan. Muling lumitaw ang updated stats, tumaas ang vitality, spirit, at mortal body. Napagpasyahan niyang ihinto muna ang pag-upgrade ng mortal body, ilaan ang 200 points sa vitality, at ang natitira ay sa spirit. Isang mapulang enerhiya ang sumabog sa kanyang buong katawan. Pakiramdam niya ay tila walang katapusang lakas ang bumabalot sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti rin siyang bumalik sa normal. Napabuntong hininga siya, kung nanatili siyang mukhang purong muscle, hindi niya alam kung paano niya iyon ipaliliwanag sa mga kakilala niya. Pagkalipas ng 1 oras, dumating siya sa Star City Martial Artist Association. Maayos siyang nagpakilala at nagpahayag ng layuning sumailalim sa assessment. Agad siyang inisikaso ng isang staff member. Habang naglalakad sila, napansin ng staff kung gaano siya kabata. Tinanong siya kung ito ang una niyang assessment at ipinaliwanag ang pamantayan, 100 vitality at 1,000 combat power para makapasa bilang Tier 1 martial artist. Sa kanyang likuran, may mga pabulong na usapan. Ang binata raw ay dumating mag-isa, walang master. Marahil sinusubukan lamang daw nito ang sarili. Sa sandaling iyon, biglang napatingin ang bida sa kanyang harapan. Isa-isang nagsimula ang testing. May bumagsak, may pumasa. Isang kalahok na nagngangalang Liming ang nagtala ng 105 vitality at pumasa. Sumunod ang combat power test. Sa harap ng detector, nagbitaw siya ng isang malakas na suntok, 1,763 combat power. Agad siyang idineklarang pasado. Umalangaw-ngaw ang resulta sa buong hall. Saglit na natahimik ang lahat bago sumabog ang bulungan. Sa antas na iyon, halos umaabot na siya sa Tier 1 middle stage, isang bihirang tanawin. May isang biglang nagtanong, hindi raw ba may disipulo ang Raging Thunder Dojo na nagngangalang Liming? Lalong tumibe ang hinala ng mga tao. Kung ganoon, malinaw, disipulo nga siya ni Jiang Ming. Kaya pala ganoon ang talento, ganoon kalinis at kabilas ang galaw, at kaya niyang gamitin ang Thunder Rush Fist. Napaisip ang bida. Ang kilala niyang disipulo ni Jiang Ming ay si Li Yan. Kaya napatanong siya kung ilan ang disipulo nito. Nang dumaan si Li Ming sa harap niya, ngumiti ito at sinabing siya na ang susunod. Habang papasok ang bida, malamig ang tingin ni Li Ming. Sa kanyang isipan, kumbinsido siyang dumating siya sa murang edad dahil isa siyang henyo. Ang binatang ito, sa tingin niya, katawa-tawa ang ikumpara ang sarili nito sa kanya. Nang sukatin ang vitality ng bida, nagkagulo ang buong lugar. May nag-akala pang sira ang detector. Nang inanunsyo ang resulta, 123 vitality, kumpirmadong pumasa siya. Napalingon si Li Ming, hindi makapaniwala. Ngunit pilit niyang pinakalma ang sarili. Para sa kanya, walang saysay ang mataas na vitality. Ang tunay na sukatan ay combat power. Paulit-ulit niyang inusal iyon sa isip, sinusubukang pigilan ang inggit at pagkabahala. Nang dumating ang combat power test, naghanda ang bida. Sa kanyang loob, malinaw ang pakiramdam, nakapag-advance na siya bilang martial artist, at na-upgrade pa ang kanyang physique. Ramdam niya ang lakas sa bawat galaw. Sa kanyang kalkulasyon, sapat na ang 40% ng lakas. Ngunit nag-alinlangan siya. Paano kung masyado siyang naghinay-hinay? Kaya napagpasyahan niyang gumamit ng 50%. Isang suntok ang kanyang binitiwan.
Isang malakas na dagandong ang umalangaw habang halos tumilapon ang detector at bumangga sa pader. Huminto ang lahat. Walang makapagsalita. Nanlamig si Liming. Sa isang suntok pa lamang, pinalipad na ang detector, at wala pa itong ginamit na kahit anong martial skill. Lumabas ang resulta. 3,004 na combat power. Nabigla ang lahat. Lampas iyon sa pamantayan ng Tier 1 high stage. May napasigaw. Ang numerong iyon ay lampas sa imahinasyon. Mula sa itaas, may isang staff na napasigaw at itinuro ang binata sa guro, siya na naman ang batang iyon. Hindi na pangkaraniwan ang lakas na ipinakita niya. Nang marinig iyon, agad na naunawaan ng guro. Kung siya pala, kaya pala. Mabilis na umabot ang balita sa pamunuan. Sa loob ng Star City Martial Dao Association, malamig at mabigat ang tinig ng Pangulong si Wulin Sian. Napamura siya, muli na namang nakapagluwal ng henyo ang Yang City Branch. Araw-araw na lang daw nagpapakitang gilas. Para saan pa? Kung hindi raw makapagluwal ang Star City ng tunay na mga henyo, nanganganib ang kanyang posisyon. Ngunit bigla niyang nabitawan ang cellphone nang may sumugod na tauhan sa opisina, halos sumisigaw. Isang halimaw raw ang lumitaw sa assessment, isang Tier 1 initial stage martial artist na umabot ng 3,000 combat power gamit lamang ang pisikal na katawan. Sa sandaling iyon, hindi maitago ang gulat sa mukha ng Pangulo. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.